Aling Margarita, kontrolin mo ang iyong sarili. Ito mismo ang gusto nila. Sinusubukan nilang magmukha kang hindi matatag. Huwag mong ibigay sa kanila ang hinahanap nila. Umupo ako, nanginginig sa galit at sakit. Tiningnan ako ni Ryan na may ekspresyon na maaaring ipagkamali na pag-aalala kung hindi ko lang nakita ang nakatagong kasiyahan sa kanyang mga mata. Nasisiyahan siya dito. Ang anak ko ay nasisiyahan sa panonood sa aking pagdurusa. Ginagamit ng perpekto ni Ramos ang aking pag-ugali. Tulad na nakikita ninyo, kamahalan, si Aling Margarita ay nagpapakita ng pabago-bago at di makatuwirang pag-ugali. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Kahit sa isang formal na setting tulad ng korte na ito. Paano natin siya mapagkakatiwalaan na gumawa ng makatuwirang desisyon tungkol sa milyon-milyong piso at sa kinabukasan ng 50 pamilya na umaasa sa kumpanya na iyon? Pagkatapos ay tinawag si Genevieve sa stand. Nanumpas siya na sasabihin ang katotohanan na hawak ang kanyang kamay sa Biblia, at nagtaka ako kung ang aklat ay sisiklab sa apoy mula sa pagdikit ng ganoong kasinungalingan. Umupo siya ng may perpektong tindig, inikot ang kanyang mga binti ng elegante, at sinimulan ang kanyang pagtatanghal. Laging ako tinatrato ng aking biyenan ng may puot, sabi niya sa isang malambot, biktima na boses. Mula pa noong araw na nakilala ko si Ryan. Sa tingin ko, hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay may sarili ng buhay. Sarili niyang pamilya. Sinubukan kong makipaglapit sa kanya ng maraming beses. Yayayain ko siya sa hapunan. Tatawagan ko siya. Padadalhan ko siya ng mga bulaklak sa kanyang kaarawan, ngunit lagi niya akong tinatanggihan ng may kalamigan. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Tinanggap ko siya sa aking tahanan ng bukas ang mga bisig. Sinubukan kong kilalanin siya, intindihin siya, mahalin siya na parang anak, ngunit lagi niya akong tinitingnan ng may mga matang nagkakalkula, sumusuri, sumusukat, nagpaplano. Matapos mamatay ang aking biyenan, patuloy ni Genevieve, at ngayon, ang kanyang boses ay nagkaroon ng tono ng malalim na kalungkutan. Lalong lumala ang sitwasyon. Naging paranoid si Aling Margarita. Inakusahan niya kami na gusto lang namin ang pera. Sisigawan niya kami kapag sinubukan naming bumisita. Minsan, binalaan pa niya kaming tatawagan ang pulis kung hindi kami aalis sa kanyang ari-arian. Nangyari ang bahaging iyon, ngunit maginhawa niyang kinalimutan na nagpakita sila ng walang abiso, kasama ang isang notary na humihingi sa akin na pumirma ng mga papeles na magbibigay sa kanila ng power of attorney sa aking mga bank account. Siyempre, pinalayas ko sila. Sinumang matino ay gagawin iyon. Ang pinaka-nakakabahala sa akin, sabi ni Genevieve, nakatingin ng diretsyo sa huwes nang may mga matang kumikinang sa perpektong oras na peking luha, ay inilalagay ni Aling Margarita sa panganib ang pamana ni Arturo. Nagtrabaho siya buong buhay upang itayo ang kumpanya na iyon. At ngayon ito ay nasa kamay ng isang taong walang alam sa negosyo, na tumatangging makinig sa payo, na hinahayaan itong lahat na masira dahil sa purong pagmamataas at katigasan ng ulo. Si Juez Reyes ay kumukuha ng mga notes habang nagsasalita si Genevieve. Sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit imposible. Siya ay isang propesyonal na nagpakaperpekto sa sining ng hindi pagpapakita kung ano ang iniisip niya. Nang matapos si Genevieve sa kanyang testimonya, bumalik siya sa kanyang upuan sa tabi ni Ryan, na kinuha ang kanyang kamay bilang isang kilos ng suporta na nagpasuka sa akin. Lumapit si Ramos sa bench ng huwes nang may kumpiyansa ng tagumpay. Ikinagagalak ko, kamahalan, malinaw naming naipakita na si Aling Margarita Miller ay walang kakayahang mental at ang kinakailangang karanasan upang pamahalaan ang isang ari-arian ng ganitong kalaki. Naipakita namin na ang kanyang pag-ugali ay pabago-bago. Na ang kanyang mga desisyon ay kaduda-dudang, at na siya ay nagrerepresenta ng tunay na panganib sa kapakanan ng ekonomiya, hindi lamang ng aking client, kundi ng 50 pamilya na umaasa sa kumpanya na iyon. Kinuha niya ang isang dramatikong paghinto. Sa makatuwid, hinihiling namin na si Aling Margarita Miller ay ideklarang hindi karapat-dapat na pamahalaan ang mana, na siya ay alisin bilang executive ng testamento, at na ang lahat ng ari-arian ay agad na ilipat sa aking client, si Ryan Miller, na
Bilang kaisa-isang anak at lehitimong tagapagmana, ay mailegal at moral na karapatan na matanggap ang itinayo ng kanyang ama. Tumango ang huwes at tumingin sa aming mesa. Nais ba ng depensa na magpakita ng kanilang kaso? Dahan-dahang tumayo si Attorney Ruth nang may kalmadong parang maihawak na panalong kamay. Opo, kamahalan, at magiging maikli ito dahil ang katotohanan ay hindi kailangang maging komplikado. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas kaya inakala ko na naririnig ito ng lahat sa silid. Ito ang sandali. Ikinagagalak ko, kamahalan, nagsimula si Attorney Ruth sa isang malinaw na boses. Ang lahat na narinig ninyo ngayong umaga ay isang maingat na nabuong naratibo batay sa kasinungalingan, mga peking saksi, at emosyonal na manipulasyon. Ang katotohanan ay mas simple at dokumentado sa orihinal na testamento ni Arturo Miller. Isang dokumento na isinulat ng may ganap na kaliwanagan ng isip, pinatunayan ng mga doktor at nasaksihan ng mga public notary. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Ngunit bago tayo pumasok sa mga legal na detalye, gusto kong ibahagi ni Aling Margarita Miller ang isang bagay sa korte na ito, isang bagay na malinaw na nakalimutan o piniling baliwalain ng kanyang anak. Aling Margarita, pakiusap, pumunta ka sa stand. Tumayo ako nang nanginginig ang mga binti. Naglakad ako sa stand, nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga matang nakatingin sa akin. Pinanumpa ako ng bailif na sasabihin ang totoo. Inilagay ko ang aking kamay sa Biblia at nanumpa, alam na bawat salitang sasabihin ko ay totoo, kahit masakit, kahit sirain nito ang anak ko, kahit tapusin nito ang anumang pagkakataon ng pagkakasundo. Umupo ako at tiningnan ng diretso sa mata si Juez Reyes. Ikinagagalak ko, kamahalan, ang pangalan ko ay Margarita Miller. Ako ay 72 taong gulang. Ako ay kasal kay Arturo Miller sa loob ng 45 taon hanggang sa kanyang kamatayan 6 na buwan na ang nakalipas. At narito ako dahil idinedemanda ako ng kaisa-isang anak ko para sa pera na sa tingin niya ay pag-aari niya. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Inihanda ako ni Attorney Ruth para sa sandaling ito, ngunit walang makakapaghanda sa akin na tumingin sa mata ng aking anak habang sinisira ko ang kanyang mga kasinungalingan ng isa-isa. Sabi ng anak ko, hindi ako kailanman nagtrabaho. Iyan ay kasinungalingan. Nagtrabaho ako bilang tagalinis ng mga bahay sa loob ng 10 taon para makabili ang kanyang ama ng kanyang unang jeepney. Nagtrabaho ako sa opisina ng kumpanya sa loob ng 20 taon, ginagawa ang bookkeeping. Humaharap sa mga client, nag-oorganisa ng mga ruta. Wala akong college degree sa negosyo. Totoo iyan. Ngunit itinayo ko ang kumpanya na ito kasama ang aking asawa, brick by brick, gamit ang sarili kong mga kamay. Nakita ko ang panga ni Ryan na naghigpit. May binubulong si Genevieve sa kanyang tainga, marahil sinasabi sa kanya na kumalma. Sabi ng anak ko na inalis ko siya sa aking buhay pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama. Iyan ay kasinungalingan din, huminto na siya sa pagdalaw sa akin matagal na bago iyon. Ang tanging mga tawag niya sa akin sa huling 6 na buwan ay para lang humingi ng pera. Sabi ng anak ko na nagpapakita ako ng mga senyales ng dementya. Na nakakalimot ako na ako ay di makatuwiran. Ganap na mali iyan. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag na ibinigay sa akin ni Attorney Ruth ng gabing iyon. Mayroon akong mga medical report dito mula sa huling 3 buwan. Kumpletong cognitive exam na ginawa ng 3 magkakaibang neurologist. Lahat sila ay nagpapatunay na ako ay nasa ganap na pagkontrol ng aking kakayahang mental. Perpekto ang aking memorya. Malinaw ang aking paghusga at higit pa. Ako sa may kakayahang gumawa ng sarili kong mga desisyon. Inabot ni Juez Reyes ang kanyang kamay at kinuha ng bailif ang mga dokumento sa kanya. Pinanood ko habang maingat niyang sinusuri ang mga ito, bahagyang nakataas ang kanyang kilay. Napakadetalye ng mga ulat na ito, komento niya. Bakit mo pinagdesisyonan na magpa-exam, Aling Margarita? Dahil binalaan ako ng aking abogada na mangyayari ito, sagot ko, nakatingin ng diretso kay Ryan. Sinabi niya sa akin na susubukan ng anak ko na ideklarang hindi ako karapat-dapat upang nakawin ang iniwan sa akin ng kanyang ama. Kaya naghanda ako.
Sinigurado kong mayroon ako ng lahat ng kinakailangang dokumentasyon upang patunayan na ako ay ganap na matino at may kakayahan. Lumapit si Attorney Ruth na may isa pang folder. Ikinagagalak ko, kamahalan, mayroon din tayong mga financial statement ng kumpanya sa huling 6 na buwan. Mula nang ganap na kunin ni Aling Margarita ang kontrol. Tumaas ang kita ng kumpanya ng 22%. Nag-close siya ng 3 malalaking bagong kontrata. Pinabuti niya ang mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga empleyado. At pinanatili niya ang zero debt. Para sa isang diyumano ay walang kakayahan, iyon ay mga pambihirang resulta. Nakita ko ang mukha ni Gigi, Ramos na pumutla. Malinaw na hindi nila inaasahan na mayroon kaming ganoong detalyadong dokumentasyon. Sinuri ng huwes ang mga financial statement ng mailumalaking interes. Napaka-impresibo ng mga numerong ito, aminin niya. Aling Margarita, paano mo nakamit ang paglago na ito? Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga taong talagang nakakaalam ng negosyo, sagot ko ng tapat. Ang mga manager na sinanay ng aking asawa sa loob ng maraming taon, ang mga driver na kasama namin mula sa simula. Hindi ako nagpapanggap na alam ko ang lahat. Kamahalan. Ngunit alam ko kung paano makilala ang talento at katapatan kapag nakita ko sila. At alam ko na ang aking responsibilidad ay hindi lamang protektahan ang pera, kundi protektahan ang 50 pamilya na umaasa sa kumpanya na ito para mabuhay. Pagkatapos ay ibinaba ni Attorney Ruth ang bomba na hinihintay ko. Ikinagagalak ko, kamahalan, mayroon pa ang korte na kailangang malaman. Isang bagay na hindi alam ng plaintiff at ng kanyang counsel tungkol sa testamento ni Arturo Miller. Isang bagay na ganap na nagpapabago sa kasong ito. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento at inilagay ito sa harap ng huwes. Ito ang kumpletong testamento, hindi ang pinaikling bersyon na binasa pagkatapos ng libing. Naglalaman ito ng mga partikular na clause na hindi kailanman isinapubliko. Kinuha ng huwes ang dokumento at nagsimulang magbasa. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim kaya naririnig ko ang sarili kong paghinga. Pinanood ko ang mga mata ng huwes na gumagalaw mula sa linya patungo sa linya, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbabago mula sa neutral patungo sa pagkagulat at pagkatapos ay sa isang bagay na tila paggalang na maihalong kalungkutan. Napakabihira nito, bulong ng huwes, mas sa sarili niya kaysa sa silid. Pagkatapos ay tumingala siya at tumingin ng diretso kay Ryan. Ginoong Miller, alam mo ba ang tungkol sa clause na ito sa testamento ng iyong ama? Mukhang nalilito si Ryan. Anong clause, kamahalan? Binasa ko ang testamento. Lahat ay iniwan sa aking ina nang may malabong pangako na matatanggap ko ang aking bahagi kapag nararapat. May higit pa riyan, sabi ng huwes sa isang seryosong boses. Mas marami pa? Tiningnan niya si Attorney Ruth. Gusto mo bang ipaliwanag o mas gusto mong basahin ko ito ng malakas? Tiningnan ako ni Attorney Ruth at tumango ako. Oras na para lumabas ang buong katotohanan. Pahintulutan mo ako, sabi ni Attorney Ruth, kinukuha ang dokumento. Puno ng kanyang boses ang silid ng mga salita na isinulat ni Arturo, alam na eksakto kung ano ang mangyayari. Ang testamento ni Arturo Miller. Espesyal na mga clause na isinulat 2 linggo bago ang kanyang kamatayan. Ako, Arturo Miller, na nasa matino at malusog na pag-iisip at katawan, tulad ng pinatunayan ng mga doktor na naroroon, ay itinatag ang sumusunod. Ang lahat ng aking ari-arian ay ilalagay sa isang trust na pinamamahalaan ng aking asawa, si Margarita Miller. Ang aking anak na si Ryan ay hindi inalis sa mana na ito, ngunit ang kanyang pag-access dito ay may kondisyon. Sumandal si Ryan sa kanyang upuan, sa wakas ay nagbibigay ng buong atensyon. Ang mga kondisyon ay ito, patuloy ni Attorney Ruth. Matatanggap ni Ryan ang kanyang mana kapag natupad niya ang alinman sa mga sumusunod na kinakailangan. Una, naipakita niya sa loob ng minimum na 2 taon na kaya niyang magkaroon ng matatag na trabaho at mabuhay sa loob ng kanyang kakayahan ang hindi nag-ipon ng mga utang sa sugal o irresponsabling utang. Pangalawa, naipakita niya ang tunay na paggalang sa kanyang ina at kinikilala ang sakripisyo ng kanyang mga magulang para sa kanya. Pangatlo, naipakita niya ang tunay na interes sa kapakanan ng kumpanya at ng mga empleyado nito, hindi lang sa halaga nito sa pera.
Ang mukha ni Ryan ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa takot. Ngunit mayroon pang karagdagang clause, sabi ni Attorney Ruth, ang kanyang boses ay naging mas matigas. Isang clause na inasahan ni Arturo na hindi kailanman gagamitin, ngunit isinama niya bilang pag-iingat, at sinipi ko ng direkta, kung ang aking anak na si Ryan ay idedemanda ang kanyang ina, dadalhin siya sa korte. Susubukan siyang ideklarang hindi karapat-dapat. O sa anumang paraan ay gagamitin ang legal na pamamaraan upang subukan at alisin sa kanya ang aking iniwan sa kanya, kung gayon siya ay otomatiko at hindi na mababawi ang lahat ng karapatan sa anumang bahagi ng aking ari-arian. Sa kasong iyon, si Margarita ay may ganap na otoridad na itapon ang lahat ng ari-arian kung paano niya itinuturing na angkop, kabilang ang buong donasyon, kung pipiliin niya. Ang katahimikan na sumunod ay napakalakas. Pinanood ko ang kulay na nawala sa mukha ni Ryan. Nakita ko si Genevieve na kalahati nang nakatayo mula sa kanyang upuan sa di paniwala. Nakita ko si Guy Ramos na ipinikit ang kanyang mga mata, alam na natalo na siya sa kaso bago pa man ito nagsimula. Hindi, bulong ni Ryan. Hindi ito totoo. Hindi gagawin iyan ng aking ama. Itinaas ni Juez Reyes ang dokumento. Ang testamento na ito ay isinulat sa harap ng 3 public notary, 2 doktor na nagpatunay sa kakayahang mental ni Ginoong Miller at legal na nakarehistro. Ito ay ganap na balido. Tumayo ako mula sa stand. Sinabi sa akin ni Attorney Ruth na ito ang aking sandali, ang sandali upang sabihin ang 3 salita na magpapabago sa lahat. Naglakad ako sa gitna ng silid, nakatingin ng diretsyo sa mata ng anak ko, sa unang pagkakataon nang may ganap na kalinawan tungkol sa kung sino talaga siya. Wala akong namana, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at malakas, umalinggaw sa bawat sulok ng silid na iyon. Ang 3 salita na aking pinagsanayan, na kinatatakutan kong sabihin, ngunit ngayon ay lumabas ng may ganap na katiyakan. Lahat ay nakatitig sa akin, hindi naiintindihan. Napakunot ang noo ni Juez Reyes. Ano ang ibig mong sabihin dyan, Aling Miller? Huminga ako ng malalim bago nagpatuloy. Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Kamahalan. Wala akong namana. Hindi iniwan sa akin ng aking asawa ang kanyang kayamanan. Ang ginawa ng aking asawa ay inilagay ako sa pamamahala upang protektahan ang kanyang pamana, hanggang sa mapatunayan ng kanyang anak ang kanyang sarili na karapat-dapat na matanggap ito. Hindi ako ang may-ari ng 5 milyon na iyon. Ako ang guardian. Ang protector, at ang aking trabaho ay maghintay at tingnan kung anong uri ng tao ang magiging anak ko kapag naharap sa tukso ng madaling pera. Nakita ko si Juez Reyes na nagsisimulang umintindi. Nakita ko ang isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagbago na parang nakikita niya ang katalinuhan ng plano ni Arturo sa unang pagkakataon. Ang iyong asawa ay lumikha ng isang pagsubok, sabi niya ng dahan-dahan. Isang pagsubok ng karakter, tumango ako, nararamdaman ang mga luha na sa wakas ay nagsisimulang umagos sa aking pisngi, ngunit hindi sinubukan na pigilan ang mga ito. Eksakto. Alam ni Arturo na ang pera ay nagpapabago sa tao. Gusto niyang malaman kung mas pinahahalagahan ng kanyang anak ang kanyang kayamanan o ang kanyang pamilya. Gusto niyang malaman kung kaya ni Ryan na maghintay, igalang, magtiwala. O kung agad siyang tatakbo sa korte upang kunin ng sapilitan ang gusto ng kanyang ama na ibigay sa kanya ng may pagmamahal. Bumaling ako kay Ryan na ngayon ay hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. At ngayon mayroon na akong sagot. Ngayon alam ko na kung ano ang pinili mo, anak. Pinili mo ang pera. Pinili mong paniwalaan ang isang babae na nakilala mo sa loob ng 3 taon kaysa sa ina na nagpalaki sa iyo sa loob ng 45. Pinili mong ipahiya ako sa publiko, deklarang hindi ako karapat-dapat. Sirain ang aking reputasyon. At dahil sa pagpiling iyon, sa pagdadala ng kasong ito sa korte, na-activate mo ang clause na kinatatakutan ng iyong ama na gamitin. Biglang tumingala si Ryan, pula ang kanyang mga mata, bagaman sa galit man o luha, hindi ko masabi. Ito ay isang bitag. Sigaw niya, tumalon sa kanyang mga paa. Ito ay isang malupit na bitag. Ipinahamak ako ng aking ama upang hindi ko kailanman makuha ang akin. Ang kanyang boses ay nababasag sa bawat salita,
ngunit wala na akong naramdamang awa para sa kanya, tanging ang kakilakilabot na bigat ng katotohanan na nakita ni Arturo matagal na bago ko pa nakita. Hindi ito bitag, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa naramdaman ko sa loob. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang patunayan na natutunan mo ang mga pagpapahalaga na sinubukan naming ituro sa iyo. Napakabigat ng pagmamahal ng iyong ama sa iyo, kaya handa siyang isakripisyo ang buong pamana niya para lang bigyan ka ng huling aral tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga sa buhay. Hindi pera. Hindi kapangyarihan kundi karakter, integridad, paggalang. Hinimay ng huwes ang kanyang gavel, humihingi ng kaayusan. Dahil tumayo rin si Genevieve, sumisigaw na ang lahat ay isang sabuatan na kami ni Attorney Ruth ay nagpeke ng mga dokumento na minanipula namin ang testamento pagkatapos ng kamatayan ni Arturo. Ngunit ang kanyang boses ay tila desperado na parang may nanonood sa kanyang house of cards na bumagsak sa harap ng kanyang mga mata. Kaayusan, sigaw ng huwes ng may otoridad na nagpatahimik sa lahat agad. Umupo kayo agad o lilinisin ko ang korte na ito. Nahulog sina Genevieve at Ryan sa kanilang mga upuan. Nakayuko ang ulo ni Guy Ramos, nagmamadaling naghahalungkat ng mga papeles na parang makakahanap siya ng legal na paraan upang makatakas sa kalamidad na ito. Ginamit ni Attorney Ruth ang sandali upang magpakita ng mas maraming ebidensya. Ikinagagalak ko, kamahalan, mayroon pang ibang kailangan malaman ang korte. Isang bagay na nagpapaliwanag kung bakit napakadesperado ni Ryan sa pera na ito. Kinuha niya ang isa pang folder. Ito ay puno ng mga dokumento na sinuri ko linggo na ang nakalipas, ngunit masakit pa rin sa akin sa tuwing nakikita ko ang mga ito. Sa huling 3 taon, si Ryan Miller ay nakaipon ng mga utang sa sugal na may kabuuang $243,000. Mayroon kaming mga record mula sa mga kasino, mga resibo mula sa mga pribadong nagpapautang. At mga bank statement na nagpapakita ng patuloy na mga pag-withdraw at deposit na hindi tumutugma sa anumang kilalang lehitimong kita. Inilagay ni Attorney Ruth ang mga dokumento sa mesa ng huwes ng isa-isa, nagpapakita ng isang nakapipinsalang larawan. Si Ryan ay napakaputla na parang multo. Bukod pa rito, patuloy ni Attorney Ruth, nang walang awa, ang kanyang asawang si Genevieve ay may mga utang sa credit card na may kabuuang $162,000. Magkasama, may utang sila ng mahigit $400,000 sa iba't ibang kreditor. Ang ilan sa mga kreditor na iyon ay hindi eksaktong lehitimong institusyon sa pagbabangko. Nakilala namin ang hindi bababa sa 3 utang sa mga organisasyon na maaaring ilarawan bilang mga mapanlinlang na nagpapautang na may koneksyon sa mga kriminal na aktibidad. Tiningnan ni Juez Reyes ang mga dokumento na mailalong seryosong ekspresyon. Sinasabi mo ba na ang plaintiff at ang kanyang asawa ay pinipilit ng mga kriminal na bayaran ang mga utang na ito? Tumango si Attorney Ruth. Eksakto, kamahalan. Ang kasong ito ay hindi kailanman tungkol sa mga karapatan sa mana o tunay na pag-aalala sa kapakanan ni Margarita. Ito ay isang desperadong pagtatangka upang makakuha ng mabilis na pera upang bayaran ang mapanganib na mga utang. Hindi totoo iyan, sigaw ni Genevieve, ngunit kulang sa pananalig ang kanyang boses. Iniimbento mo ang lahat ng ito para lang mapahiya si Ryan. Bumaling sa kanya si Attorney Ruth nang may tingin na kayang hiwain ang bakal. Gusto mo bang dalhin ko ang mga nagpapautang bilang mga saksi? Dahil marami sa kanila ay masaya na magpatotoo tungkol sa mga hindi nabayarang installment at sa mga banta na kanilang ginawa. Sa katunayan, mayroon kaming mga recording ng mga tawag sa telepono kung saan pinag-uusapan nila iyon. Nanahimik si Genevieve, sa wakas ay natalo. Hawak na naman ni Ryan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung umiiyak siya o sinusubukan lang maglaho. Ang isang bahagi ko, ang bahaging nanatili pa rin kanyang ina, ay gustong lapitan siya, yakapin siya at sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging inihanda ni Arturo para sa sandaling ito, ay alam kong kailangan kong tapusin ito. May isa pang huling piraso ng ebidensya, sabi ni Attorney Ruth, at ang kanyang boses ngayon ay may nota ng tunay na kalungkutan, isang bagay na ayaw ni Margarita na ipakita namin.
Ngunit iginiit ko dahil kailangan makita ng korte ang buong larawan. Kinuha niya ang isang Manila envelope at kinuha ang ilang litrato. Ito ay mga litrato na kinuha ng isang pribadong investigador sa huling 3 buwan. Ipinapakita nila si Genevieve Miller, kasama ang isa pang lalaki, hindi ang kanyang asawa, na pumapasok sa mga hotel, mamahaling restaurant, laging binabayaran ng mga credit card, na nasa pangalan nilang dalawa. Ipinasa ang mga litrato mula sa kamay patungo sa kamay hanggang sa makarating sa huwes. Ayaw kong tumingin, ngunit hindi ko mapigilan. Nandoon si Genevieve na tumatawa, kasama ang isang mas batang lalaki na pumapasok sa isang luxury hotel. Ang kanyang kamay ay nasa likod ng lalaki na may pamilyaridad na walang duda. Ang mga petsa sa mga litrato ay tumutugma sa mga araw na sinabi niya kay Ryan na mayroon siyang mga work meeting o mga family commitments. Sa wakas ay tumingala si Ryan nang ilagay ng bailif ang mga litrato sa harap niya. Nakita ko ang eksaktong sandali na gumuho ang kanyang mundo. Pinanood ko siyang tiningnan ang bawat larawan, ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa di paniwala patungo sa pagkilala at pagkatapos ay sa ganap na pagkawasak. Dahan-dahan siyang bumaling kay Genevieve, na ngayon ay nakatingin sa sahig na walang depensa. Genevieve. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong lang. Ano ito? Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Walang mga salita na makapagpapaliwanag sa hindi maipaliwanag. Walang mga dahilan na makapagpapaliwanag sa hindi makatarungan. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Ikinagagalak ko, kamahalan, sabi ni Attorney Ruth, kinuha ang kontrol sa silid. Ipinapakita namin ang lahat ng ebidensyang ito, hindi upang ipahiya ang plaintiff, kundi upang ipakita ang buong konteksto ng kasong ito. Hindi dumating si Ryan Miller sa korte na ito dahil nag-aalala siya sa kapakanan ng kanyang ina o sa pamana ng kanyang ama. Dumating siya dahil desperado siya. Minanipula at nakulong sa isang sitwasyon na nilikha niya sa kanyang sariling masamang desisyon. At sa halip na humingi ng tulong sa kanyang pamilya, pinili niyang sirain ito. Sumandal si Juez Reyes sa kanyang upuan, inalis ang kanyang salamin upang ipahid ang kanyang pagod na mga mata. Nakakita siya ng maraming kakilakilabot na kaso ng pamilya sa kanyang karera. Ngunit kahit para sa kanya, ito ay tila partikular na masakit. Kailangan ko ng recess, sa wakas ay inanunsyo niya. 30 minuto. Pagbalik ko, ibibigay ko ang aking hatol. Tumayo siya at umalis sa likod na pinto. Inanunsyo ng bailiff ang recess at biglang gumalaw ang lahat. Nakaupo pa rin si Ryan nang hindi gumagalaw, nakatingin sa mga litrato na parang mababago niya ang ipinapakita ng mga ito sa pagtingin lang sa kanila ng sapat na katagal. Mabilis na tumayo si Genevieve at sinubukang umalis sa korte, ngunit hinawakan siya ni Ryan sa braso. Huwag kang mangahas na umalis, sabi niya sa boses na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya, isang boses na puno ng sakit at galit at pagtataksil. Manatili ka rito at harapin ang ginawa mo. May utang ka sa akin kahit iyan lang. Inalis niya ang kanyang braso nang may marahas na paghila. Wala akong utang sa iyo. Pareho lang tayong may kasalanan. Ikaw ang pumayag na idemanda ang sarili mong ina. Binigyan lang kita ng pagtulak na kailangan mo. Para sa pera? Tanong ni Ryan. At ngayon, malayang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa pera. Ang mga hotel kasama ang lalaking iyon? Kinumbinsi mo akong sirain ang relasyon ko sa aking ina. Lahat para sa pera. Tumawa si Genevieve. Isang mapait, pangit na tawa. At bakit mo ginawa? Para sa pagmamahal sa hustisya. Huwag kang maging mapagkunwari, Ryan. Pareho nating gusto ang pera. Ang pagkakaiba lang, at least tapat ako dito. Umalis siya noon, ang kanyang takong ay umalingaw-ngao sa marmol na sahig na parang mga putok ng baril. Naiwan si Ryan na mag-isa sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga guho ng kanyang buhay. Mabilis na kinuha ni Guy Ramos ang kanyang mga gamit at umalis din, marahil ay kinakalkula na kung paano niya ilalayo ang kanyang sarili sa kapahamakan na kasong ito bago ito makaapekto sa kanyang reputasyon. Dahan-dahan akong lumapit kay Ryan. Sinubukan ako ni Attorney Ruth na pigilan, ngunit iniling ko ang aking ulo. Kailangan kong gawin ito.
Umupo ako sa silya sa tabi niya kung saan nakaupo lang si Genevieve ilang sandali bago. Mama, sabi niya nang hindi nakatingin sa akin, ang kanyang boses ay basag sa libu-libong piraso. Patawad. Patawad talaga. Hindi ko alam kung paano ako umabot sa puntong ito. Hindi ko alam kung kailan ako naging ganitong tao. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay, ang kamay na hawak ko nang siya ay nagsimulang maglakad. Na aking binendahan nang siya ay magasgasan ang kanyang tuhod sa paglalaro. Na aking pinalakpakan sa bawat isa sa kanyang mga tagumpay. Hindi ko rin alam, anak. Ngunit alam kong nakita ito ng iyong ama matagal na bago pa man sa atin. Kaya niya ginawa ang kanyang ginawa. Hindi para parusahan ka, kundi para bigyan ka ng pagkakataon na magising bago pa huli ang lahat. Ngunit huli na, bulong ni Ryan. Nawala na ang lahat sa akin. Ang mana, ang aking kasal, ang iyong paggalang, lahat. Tiningnan ko siya noon, talagang tiningnan ko siya, sinusubukang hanapin ang batang siya ay dati sa basag na lalaking nakaupo sa harap ko. Hindi nawala ang lahat sa iyo, sabi ko ng mahina. Buhay ka pa rin. Kaya mo pa ring magbago. Kaya mo pa ring maging ang lalaking inaasahan ng iyong ama na maging ka. Ngunit Ryan, kailangan iyan magsimula sa iyo. Hindi sa pera, hindi sa mana, kundi sa pagtingin sa salamin at pagpapasya kung sino ang gusto mong maging. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, pula at maga ang kanyang mga mata. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Ang tanong ay sumira sa aking puso dahil wala akong madaling sagot. Hindi ko alam, aminin ko ng tapat. Ang ginawa mo ngayon, kung paano mo ako ipinahiya, ang mga kasinungalingan na sinabi mo tungkol sa akin, hindi iyon madaling nabubura. Ngunit ikaw ang aking anak, at iyon ay isang koneksyon na hindi mo man lang lubusang masisira, kahit na sinubukan mo ng buong lakas. Inanunsyo ng bailiff na bumalik na ang huwes. Naghiwalay kami ni Ryan, bawat isa ay bumalik sa aming panig ng silid. Ngunit may nagbago sa loob ng 30 minuto na iyon. Hindi ito pagkakasundo. Hindi rin ito kapatawaran. Ito ay simpleng pagkilala sa isang masakit na katotohanan na kailangan naming pareho na dalhin sa natitirang bahagi ng aming buhay. Pumasok si Juez Reyes na may solemning ekspresyon. Umupo siya, inayos ang kanyang mga papeles, at tumingin sa aming lahat ng may kalubhaan ng isang taong malapit ng magbago ng mga buhay magpakailanman. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya na ipinakita. Binasa ko ang kumpletong testamento ni Arturo Miller ng maraming beses, at kailangan kong sabihin, sa loob ng 30 taon sa bench, hindi ko pa kailanman nakita ang isang dokumento na napakamaingat na idinisenyo. Ni isang sitwasyon na napakatragikong mahuhulaan. Huminto siya, hinayaan ang kanyang mga salita na manatili sa silid. Si Ginoong Arturo Miller ay hindi lang isang matagumpay na negosyante. Siya ay isang taong malalim na naunawaan ang kalikasan ng tao. Nakita niya ang kahinaan sa kanyang anak, at sa halip na simpleng alisin siya sa mana, binigyan niya siya ng pagsubok. Isang pagkakataon upang patunayan na ang mga pagpapahalaga na sinubukan niyang itanim sa kanya, sa buong buhay niya, ay nag-ugat ng sapat upang malabanan ang tukso ng madaling pera. Tiningnan ng huwes ng diretsyo si Ryan. Ginoong Miller. Nabigo ka sa pagsubok na iyon. Hindi ka lang nabigo dito. Nabigo ka dito sa pinakamakamanghamanghang paraan na posible. Idinemanda mo ang sarili mong ina. Sinubukan mo siyang ideklarang hindi karapat-dapat gamit ang maling testimonya. Ipinahiya mo siya sa publiko ng may walang batayang akusasyon. At ginawa mo ang lahat habang niloloko ka ng iyong asawa, at pareho kayong nagtatambak ng mga utang na plano mong bayaran gamit ang pera ng iyong pamilya. Ibinaba ni Ryan ang kanyang ulo ulit, hindi makatingin sa huwes. Sa makatuwid, patuloy ni Juez Reyes, ang kanyang boses ay umalinggaw-gaon ng may huling otoridad, alinsunod sa mga partikular na clause ng testamento ni Arturo Miller. Idinedeklara ko na si Ryan Miller ay hindi na mababawi ang lahat ng karapatan sa anumang bahagi ng mana ng kanyang ama. Ang kaso ay dismissed with prejudice, ibig sabihin, hindi na ito maaaring ihain ulit. At si Aling Margarita Miller ay nananatiling may ganap na otoridad sa lahat ng ari-arian ng ari-arian upang itapon ang mga ito kung paano niya itinuturing na angkop.
Tumama ang gavel sa mesa nang may tunog na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng lahat. Walang sigawan, walang protesta, tanging isang mabigat, tiyak na katahimikan. Nawala si Eve Ramos sa panahon ng recess at hindi na bumalik. Nawala na rin si Genevieve. Naiwan si Ryan na mag-isa sa kanyang pagkatalo, napapalibutan ng mga kahihinatnan ng bawat masamang desisyon na ginawa niya sa huling 3 taon. Umalis ako sa korte kasama si Attorney Ruth. Sumisikat ang araw sa labas, isang malupit na kaibahan sa kadiliman ng nangyari sa loob. Nagtagumpay ka, sabi ni Attorney Ruth, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Pinrotektahan mo ang pamana ni Arturo eksakto tulad ng gusto niya. Tumango ako, ngunit hindi ako naramdamang matagumpay. Nakaramdam lang ako ng napakalaking kawalan kung saan dati ang aking pamilya. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Kumalat ang balita ng paglilitis sa komunidad ng negosyo. May tumawag para batiin ako, ang iba ay para lang makibalita. Hindi ko sila pinansin lahat. Ikinulong ko ang sarili ko sa bahay na itinayo namin ni Arturo. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, pinayagan ko ang sarili kong talagang magdalamhati. Hindi lang para sa aking asawa, kundi para sa aking anak. Dahil kahit buhay pa si Ryan, ang anak na kilala ko ay namatay sa kung saan sa huling 3 taon. 2 linggo pagkatapos ng paglilitis, nagpasya ako. Tinawagan ko si Attorney Ruth at hiniling sa kanya na mag-set up ng meeting kasama ang mga senior manager ng kumpanya at mga kinatawa ng empleyado. Nang magtipon ang lahat sa conference room na ginamit ni Arturo sa loob ng ilang dekada, ipinaliwanag ko ang aking plano. Ang kumpanya ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Nagsimula ako, nakatingin sa mga mukha ng mga taong tapat na nagtrabaho sa tabi ng aking asawa sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ng matinding pagmumuni-muni, nagpasya ako kung ano ang gagawin dito. Magtatayo ako ng isang trust na magsisiguro na patuloy na tatakbo ang kumpanya, na lahat kayo ay mapanatili ang inyong trabaho, at na ang mga kita ay ipapamahagi ng patas sa lahat ng nag-aambag sa tagumpay nito. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Bukod pa rito, patuloy ko. Magdodonate ako ng SAE 2 milyon sa mga organisasyon na tumutulong sa mga taong may gambling addiction at mga biktima ng financial abuse. Gagawin ko ito sa pangalan ni Arturo dahil alam kong gusto niya na ang kanyang pamana ay makatulong na maiwasan ang ibang pamilya na dumaan sa pinagdaanan namin. Isa sa mga pinakamatandang manager, isang lalaki na nagngangalang Cesar, na nakatrabaho si Arturo mula sa simula, ay nagtaas ng kanyang kamay. At paano naman kayo, Aling Margarita? Ano ang gagawin ninyo sa iba? Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Sa iba, mamumuhay ako ng simple, tulad ng laging pamumuhay namin ni Arturo. Hindi ko kailangan ng mga mansyon o mga luho. Kailangan ko ng kapayapaan at ang kaalaman na ginampanan ko ang huling hiling ng lalaking minahal ko sa loob ng 45 taon. Isang buwan pagkatapos ng paglilitis, dumating si Ryan sa aking pintuan. Hindi ko pa siya nakakausap mula noong araw na iyon sa korte. Mukha siyang iba, mas payat, na may malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, nakasuot ng simpleng damit sa halip na kanyang mamahaling suit. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya sa boses na halos hindi marinig. Pinapasok ko siya at umupo kami sa parehong sala kung saan kami nanonood ng mga pelikula noong bata pa siya. Nag-divorce na kami ni Genevieve, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. O sa halip, diniborsyo niya ako sa sandaling malinaw na wala ng pera. Nawala siya kasama ang lalaking iyon sa mga litrato. Hindi man lang nag-iwan ng note. Wala akong sinabi. Naghintay lang ako na magpatuloy siya. Ibinenta ko ang lahat ng pag-aari ko para bayaran ang pinaka-urgent na utang. Ang aking sasakyan, ang aking webless, ang aking mamahaling damit, lahat. At may utang pa rin ako ng halos 100,000. Pera na marahil ay hindi ko kailanman mababayaran. Bakit ka narito, Ryan? Sa wakas ay tanong ko. Tiningnan niya ako nang may mga matang sa wakas ay tila nakikita ang realidad ng malinaw. Dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na dapat kong sinabi buwan na ang nakalipas. Tama ka. Tama si Papa. Naging isang taong hindi ko makilala.
Hinayaan ko ang kasakiman at si Genevieve at ang sarili kong mga kahinaan na gawing halimaw na kayang sirain ang sarili niyang ina para sa pera. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha ngayon. Tunay na luha ng pagsisisi na walang pagganap ang makakapagduda. Hindi ako narito para humingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi ko ito nararapat. Hindi ako narito para humingi ng pera dahil alam kong nawala na ang karapatang iyon magpakailanman. Narito lang ako para sabihin sa iyo na patawad. Patawad sa bawat malupit na salita na sinabi ko sa korte na iyon. Patawad sa bawat kasinungalingan na sinabi ko. Patawad sa pagsasayang ng huling aral na sinubukan ni Papa na ituro sa akin. Naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na nagsisimulang lumambot, ngunit hindi ganap. Masyado pang sariwa ang sakit, masyadong malalim ang pagtataksil. Pinahahalagahan ko ang pagdating mo para sabihin ito, maingat kong sagot. Ngunit Ryan, madali ang mga salita. Ang tunay na pagsisisi ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga aksyon sa paglipas ng panahon, hindi sa isang paghingi ng paumanhin at isang sandali ng desperasyon. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga luha sa likod ng kanyang kamay. Alam ko. Kaya hindi ako humihingi ng kapatawaran sa iyo ngayon. Sinasabi ko lang sa iyo na gagawin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsubok na maging ang lalaking inaasahan ni Papa na maging ako. Ang lalaking ikaw at siya ay nararapat bilang isang anak. Kahit na huli na para mabawi ang nawala sa akin. Hindi pa huli para baguhin kung sino ako. Tumayo siya para umalis, ngunit bago siya makarating sa pinto, bumalik siya sa huling pagkakataon. Isa pa, Mama. Salamat. Napakunot ang noo ko, nalilito. Salamat para saan? Salamat sa hindi pagsuko sa testamento ni Papa. Sa pagiging matatag para gawin ang hinihingi niya, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ko. Dahil kung ibinigay mo sa akin ang perang iyon ng hilingin ko, malamang na namatay ako o nakulong. Sa pamamagitan ng pagtanggi mo sa akin. Kahit na hindi pa ngayon, malamang na iniligtas mo ang aking buhay. Umalis siya noon at nag-iisa ulit ako sa bahay na puno ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pagkatalo, kundi ang katahimikan ng desisyon. Tama si Arturo sa lahat, tungkol kay Ryan, tungkol kay Genevieve, tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng pera sa mga tao, at iniwan niya ako ng mga kasangkapan upang protektahan ang kanyang pamana, at marahil nang hindi niya nalalaman, upang iligtas ang aming anak mula sa kanyang sarili. 6 na buwan pagkatapos, patuloy pa ring lumalaki ang kumpanya. Ang mga empleyado ay nagtrabaho ng may panibagong pagmamalaki, alam na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang negosyo lamang. Ang mga pamilya na umaasa sa mga sahod na iyon ay maaaring matulog ng mapayapa. At ang pangalang Arturo Miller ay naging sinonimo sa integridad sa aming komunidad. Nakakuha si Ryan ng trabaho bilang truck driver, ang parehong trabaho na ginawa ng kanyang ama, 45 taon na ang nakalipas nang siya ay nagsimula. Nakita ko siya paminsan-minsan, laging mula sa malayo, laging may tingin ng kapakumbabaan at determinasyon ng isang taong muling itinatayo ang kanyang buhay mula sa wala. Hindi na kami nag-usap ulit mula noong araw na iyon sa aking sala, ngunit nakibalita ako sa kanya sa pamamagitan ng ibang tao. Narinig ko na binabayaran niya ang kanyang mga utang ng paunti-unti. Narinig ko na nagsimula na siyang dumalo sa mga meeting para sa mga taong may gambling addiction. Narinig ko na nakatira siya sa isang maliit na apartment at na ang bawat sentimo na kinikita niya ay napupunta sa kanyang mga utang o sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Isang gabi, habang tinitingnan ang mga lumang litrato namin ni Arturo, nakakita ako ng isa pang huling liham na itinago niya sa pagitan ng mga pahina ng aming wedding album. Ito ay para sa akin na may mga tagubilin na buksan lang ito pagkatapos ng lahat. Nang nanginginig ang mga kamay, binasag ko ang selyo. Mahal kong Margarita, nakasulat dito sa kanyang pamilyar na sulat kamay. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nagtagumpay ang aking plano, bagaman marahil sa malaking halaga sa puso ng isang ina. Alam kong mas mahal mo si Ryan kaysa sa iyong buhay. Alam kong ang pagprotekta sa kanya ang iyong pinakamalakas na instinct. Kaya ko alam na kailangan kong gawin ang desisyong ito para sa iyo. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa iyo, kundi dahil kilala kita ng husto.
Isasakripisyo mo ang lahat. Ibibigay mo ang bawat huling sentimo para lang mailigtas ang ating anak. At sa paggawa nito, ganap mong sisirain siya. Minsan ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagpapahintulot sa mga tao na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ito ang pinakamahirap na bagay na kayang gawin ng isang magulang, ngunit ito ang tanging bagay na talagang makakapagligtas sa kanila. Umaasa ako na maiintindihan ito ni Ryan balang araw. Umaasa ako na gagamitin niya ang ikalawang pagkakataong ito na ibinigay namin sa kanya. At kung hindi, at least malalaman mo na sinubukan namin ang lahat ng aming makakaya. Mahal kita ng higit pa sa panahon at kamatayan. At kahit wala ako dyan para hawakan ang iyong kamay, umaasa ako na maramdaman mo ang aking presensya sa tuwing kailangan mong gumawa ng isang mahirap na desisyon dahil ang pinakamagandang desisyon ay bihira ang madali. Habang buhay na iyo, Arturo. Maingat kong tinupi ang liham at idinikit ito sa aking puso. Tama si Arturo gaya ng dati. Ang pinakamahusay na pamana ay hindi ang pera na iniwan mo. Ito ay ang karakter na iyong itinayo. Ito ay ang lakas na iyong inspirasyon. Ito ay ang pag-ibig na nananatiling matatag kahit masakit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mamatay siya, nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko si Arturo noong bata pa siya, na may maliwanag na ngiti at malakas na kamay na bumubuo ng isang bagay na maganda mula sa wala. At nang magising ako, alam ko nang may ganap na katiyakan na iginalang ko ang kanyang alaala sa tanging paraan na talagang mahalaga. Ang tunay na pamana ay hindi kung ano ang iniwan mo sa bangko. Ito ay kung ano ang iniwan mo sa puso ng mga tao. At ang pera ay hindi kailanman makakabili ng nawala kay Ryan ng araw na iyon sa korte, ang walang pasubaling pagmamahal at paggalang ng kanyang ina. Ngunit hindi rin ito kayang bilhin ang kanyang natamo sa wakas, ang pagkakataon na maging ang lalaking dapat siyang maging. Kung naramdaman mo na ang pagtataksil dahil sa pera, kung ang sarili mong pamilya ay tinalikuran ka dahil sa kasakiman, tandaan ito, ang dignidad ay hindi minana, ito ay itinayo. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang pagsasabi ng hindi, kahit nasirain ito ang iyong puso. Dahil tanging sa pinakamalalim na kadiliman natin matatagpuan ang lakas upang maging ang tunay nating sarili.